Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa mga payo ni Ama, isang pag-aaral mula sa ating pamilya. Kabanata 6, Pagtuturo ng banal na pagkatao. Paghubog ng katapatan, integridad, pagpapakumbaba, paggalang, pananagutan, habag, pagpipigil sa sarili, at ang bunga ng Espiritu sa mga bata. Panimula. Isa sa pinakadakilang tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga magulang ay hindi lamang ang pagpapalaki ng mga batang matagumpay kundi ang paghubog sa kanila ng banal na pagkatao. Madalas na sinusukat ng sanlibutan ang tagumpay batay sa yaman, pinag-aralan, kasikatan, itsura, o mga nakamit. Ngunit ang Diyos ay tumitingin higit pa sa panlabas na anyo at sinusuri ang puso. Sinabi ng Panginoon sa propetang si Samuel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha, o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7, KJV. Ipinapaalala ng talatang ito na bagamat mahalaga ang tagumpay sa pag-aaral, kakayahan sa sport, at mga nakamit sa trabaho, hindi nito maaaring palitan ang paghubog ng banal na pagkatao. Ang pagkatao ay kung sino ang isang tao kahit walang nakatingin. Ito ay nakikita sa bawat desisyon, pananaw, at gawaing pang-araw-araw. Hindi ipinapanganak ang mga bata na may ganap na pagkatao. Natututuhan nila ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, mapagmahal na pagwawasto, mabuting halimbawa, at pagbabagong gawa ng banal na espiritu. Kaya naman ang mga magulang ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa paghubog ng puso ng susunod na salinlahi. Ano ang banal na pagkatao? Ang banal na pagkatao ay ang nakikitang pagpapahayag ng pusong binabago ng Diyos. Sinasalamin nito ang kalikasan ni Kristo at naipapakita sa pagsunod, pagpapakumbaba, katapatan, habag, katapatan sa usapan, at pagpipigil sa sarili. Hindi nabubuo ang pagkatao sa loob lamang ng isang gabi. Hinuhubog ito sa pamamagitan ng libo-libong desisyon araw-araw, patuloy na pagsasanay, at pag-asa sa Diyos. Isinulat ni Haring Solomon, ang bata man ay nakikilala sa kanyang mga gawa, kung ang kanyang gawa ay malinis, at kung ito'y matuwid. Mga Kawikaan Kapitulo 20 versikulo 11, KJV. Nagsisimula ng lumikha ng gawi ang mga bata sa murang edad. Kapag inuulit ang mga gawi na ito, nagiging bahagi na sila ng kanilang pagkatao. Kaya dapat sadyang hubugin ng mga magulang ang mga katangiang ayon sa Biblia habang bata pa sila. Pagtuturo ng katapatan. Ang katapatan ay isa sa mga pundasyong katangian ng banal na pagkatao. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, at nais niya na ang kanyang mga anak ay lumakad sa katotohanan. Sinasabi ng Biblia, ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit silang nagsisigawan ng katotohanan ay kanyang kaluguran. Mga Kawikaan Kapitulo 12 versikulo 22, KJV. Dapat ituro ng mga magulang na ang katapatan ay pagsasabi ng totoo kahit mahirap o may kapalit itong hirap. Dapat matutunan ng bata na ang pag-amin ng pagkakamali ay laging mas mabuti kaysa itago ito sa pamamagitan ng panlilinlang. Halimbawa sa buhay, isang batang lalaki ang aksidenteng nakabasag ng bintana ng kapitbahay habang naglalaro ng bola. Dahil takot maparusahan, iniisip niyang itanggi ang kanyang pagkakasala. Mahinahong ipinaalala ng kanyang ama na mas pinahahalagahan ng Diyos ang katotohanan kaysa pag-iwas sa kahihinatnan. Sabay silang pumunta sa kapitbahay, tapat na humingi ng paumanhin, at nag-alok na tumulong sa pagkumpuni ng nasira. Nagpasalamat ang kapitbahay sa kanilang katapatan, at natutunan ng bata na ang integridad ay nagpapatibay ng tiwala habang ang pagsisinungaling ay sumisira nito. Praktikal na gabay. Magsabi ng totoo kahit hindi ito maginhawa. Gitling. Purihin ang katapatan, lalo na kapag inaamin ng bata ang kanilang pagkakamali. Huwag kailanman hikayatin ang mga bata na magsinungaling upang makaiwas sa kahihiyan. Ipakita ang katapatan sa iyong sariling pakikipag-usap at mga gawain. Pagtuturo ng integridad. Ang integridad ay ang paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Ito ay pagiging pare-pareho ng iyong pinaniniwalaan at iyong ginagawa. Nanalangin si David. Ako'y lalakad sa aking bahay na may sakdal na puso, Awit Kapitulo 101 versikulo 2, KJV. Dapat tulungan ng mga magulang ang mga bata na maunawaan na ang tunay na pagkatao ay nakikita sa pribadong buhay, hindi lamang sa harap ng ibang tao. Halimbawa mula sa luma't tipan.
Si Jose ay isang dakilang halimbawa ng integridad. Bagamat tinukso siya ng asawa ni Potiphar, tumanggi siyang magkasala laban sa Diyos. Paano nga akong makagagawa ng ganitong dakilang kasamaan, at magkasala laban sa Diyos? Genesis Kapitulo 39 versikulo 9, KJV. Pinili ni Jose ang pagsunod kaysa panandaliang kasiyahan. Praktikal na gabay. Ituro sa mga bata na kasama sa integridad ang pagtupad sa mga tungkulin ng tapat, pagbabalik ng mga hiniram na gamit, pagtangging mandaye sa gawain sa paaralan, pagtupad sa pangako, pag-amin ng pagkakamali ng walang dahilan o palusot, pagtuturo ng pagpapakumbaba. Ang pagmamataas ay madalas na sanhi ng alitan, habang ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng daan patungo sa karunungan at paglago. Itinuturo ng Biblia, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Santiago Kapitulo 4 versikulo 6, KJV. Si Jesus mismo ang pinakamahusay na halimbawa ng pagpapakumbaba. Bagamat siya ang anak ng Diyos, kusang naglingkod sa iba, naghugas ng paa ng kanyang mga alagad, at ibinigay ang kanyang buhay sa krus. Halimbawa sa buhay. Isang matalinong mag-aaral ang laging nangunguna sa klase. Sa halip na magmalaki, ipinaalala ng kanyang mga magulang na ang bawat kakayahan ay kaloob ng Diyos at hinikayat siyang tulungan ang mga kaklaseng nahihirapan. Natutunan niya na ang tunay na kadakilaan ay nasusukat sa paglilingkod at hindi sa pagkilala ng iba. Praktikal na gabay. Hikayatin ang pagpapasalamat kaysa pagmamataas. Ituro sa mga bata na ipagdiwang din ang tagumpay ng iba. Tulungan silang maunawaan na ang mga talento ay kaloob ng Diyos. Maging halimbawa ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pag-amin ng sariling pagkakamali at paghingi ng tawad kapag kailangan. Pagtuturo ng paggalang. Ang paggalang ay nagsisimula sa pagpaparangal sa Diyos at umaabot sa mga magulang, guro, pinuno, at kapwa-tao. Ipinapahayag ng ikalimang utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa lupang ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Exodo Kapitulo 20 versikulo 12, KJV. Kasama rin sa paggalang ang pagiging mabait sa mga mas bata, mas matanda, o naiiba sa atin. Praktikal na gabay. Maituturo ng mga magulang ang paggalang sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga bata na magsalita ng may paggalang, makinig ng hindi sumisingit ng salita, sumunod sa mga magulang at kinikilalang awtoridad. Ingatan ang pag-aari ng iba. Tretuhin ang bawat tao ng may dangal dahil lahat sila ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Pagtuturo ng pananagutan. Ang pananagutan ay ang tapat na paggawa ng mga gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Isinulat ni Apostol Pablo, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawat isa ay masumpungang tapat. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 4 versikulo 2, KJV. Dapat unti-unting matutunan ng mga bata ang pananagutan sa pamamagitan ng mga gawaing angkop sa kanilang edad sa bahay. Halimbawa sa buhay, iniatas ng mga magulang sa kanilang anak na babae ang pagpapakain sa alagang hayop tuwing umaga. Sa una ay nakakalimot siya minsan, ngunit sa halip na gawin na lamang ito ng mga magulang, mahinahon silang nagpapaalala at humihikayat hanggang sa maging ugali na ito. Sa pamamagitan ng simpleng gawaing ito, natutunan niya ang katapatan, disiplina, at pananagutan. Praktikal na gabay. Payagan ang mga bata na makibahagi sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng kanilang silid, pagtulong sa paghahanda ng pagkain, pag-aalaga sa mga alagang hayop, pag-aayos ng mga kagamitan sa paaralan, paglilingkod sa kapamilya ng may kagalakan. Ang mga maliliit na gawaing ito ay naghahanda sa kanila para sa mas malalaking pananagutan sa hinaharap. Pagtuturo ng habag. Ang habag ay ang pagkukusa na alagaan ang pangangailangan at pagdurusa ng iba. Patuloy na nagpakita ng habag si Jesus. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila. Mateo Kapitulo 9 versikulo 36, KJV. Likas na iniisip ng mga bata ang kanilang sariling pangangailangan, kaya dapat sadyang ituro ng mga magulang na pansinin at tulungan ang iba. Praktikal na pagtuturo sa pamilya. Bilang isang pamilya, bumisita sa matatandang kamag-anak. Ipanalangin ang mga kapitbahay na may sakit. Magbahagi ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan. Makilahok sa mga gawaing paglilingkod ng simbahan. Hikayatin ang mga bata na magbigay ng masagana mula sa kanilang natanggap. Ang mga batang nasasanay magpakita ng habag ay nagiging matatanda na sumasalamin sa puso ni Kristo.
Pagtuturo ng pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay isa sa pinakamalaking hamon sa panahon ngayon, kung saan hinihikayat ang mga tao na agad na tuparin ang bawat kagustuhan. Itinuturo ng Biblia, siya na makupad sa galit ay maigi kaysa matapang na lalaki, at siyang pumipigil ng kanyang diwa kaysa sumasakop ng bayan, mga Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 32, KJV. Kailangan ng mga bata ng gabay sa pagkontrol ng galit, mga salita, damdamin, mga kagustuhan, paggamit ng oras, paggamit ng teknolohiya at social media. Dapat tulungan ng mga magulang ang mga bata na maunawaan na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pamumuhay ayon sa gabay ng Diyos, hindi sa paggawa ng anumang nais nila. Ang bunga ng Espiritu. Ang paghubog ng pagkatao ay sa huli ay gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya. Isinulat ni Pablo, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, pagpipigil sa sarili, mga taga-Galasya Kapitulo 5 versikulo 22 hanggang 23, KJV. Hindi makakalikha ng espiritual na bunga ang mga magulang sa pamamagitan lamang ng mga alituntunin. Maaaring mapabago ng mga patakaran ang kilos sa maikling panahon, ngunit tanging ang banal na espiritu ang makapagbabago ng puso. Kaya dapat patuloy na ituro ng mga magulang kay Jesus ang mga bata, ipaliwanag ang salita ng Diyos, at ipanalangin ang gawain ng Espiritu sa kanilang buhay. Praktikal na paraan ng pagtuturo sa pamilya. Inutusan ng Diyos ang Israel. At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo ngayon, ay sa iyong puso, at iyong ituturo mong masinsinan sa iyong mga anak, Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 6 hanggang 7, KJV. Maaaring turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng sabay na pagbabasa ng Biblia araw-araw, sabay na panalangin sa umaga at gabi, pagsasaulo ng mga talata bilang pamilya, pag-uusap tungkol sa aral ng Biblia pagkatapos ng pagsamba, paggamit ng mga pangyayari sa araw-araw upang ituro ang katotohanan ng Diyos, sabay na paglilingkod sa iba, tapat na pagsamba kasama ang lokal na simbahan, pagpapakita ng halimbawa ng pagsisisi, pagpapatawad, at pagpapakumbaba. Natututo ang mga bata hindi lamang sa itinuturo kundi pati na rin sa kanilang nakikita. Ang pagtuturo ng banal na pagkatao ay isa sa pinakamahalagang pamumuhunan na maibibigay ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang tagumpay sa pag-aaral, katiwasayan sa pananalapi, at mga nakamit sa lupa ay mahalaga, ngunit hindi nito mapapalitan ng pusong binago ng Diyos. Tinawag ang mga magulang na hubugin ang katapatan, integridad, pagpapakumbaba, paggalang, pananagutan, habag, pagpipigil sa sarili, at ang bunga ng Espiritu sa pamamagitan ng tapat na pagtuturo, mabuting halimbawa, mapagmahal na pagwawasto, at panalangin. Hindi nabubuo ang pagkatao sa loob ng isang araw kundi sa patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos araw-araw. Habang tapat na tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak, nakikibahagi sila sa gawain ng Diyos sa paghahanda ng isang salinlahi na magpaparangal sa Kanya sa loob ng tahanan, simbahan, trabaho, at komunidad. Ang pinakadakilang pamana ng isang magulang ay hindi ang kayamanang iiwan kundi ang banal na pagkataong hinubog sa kanilang mga anak. Kapag natutunan ng mga bata na mahalin ang katotohanan, lumakad ng may integridad, maglingkod ng mapagpakumbaba, magpakita ng habag, magpigil sa sarili, at umasa sa banal na espiritu, nahahanda silang parangalan ang Diyos sa buong buhay nila at maging pagpapala sa mga susunod na salinlahi. Ang kabanatang ito ay naghahanda para sa Kabanata 7, Pag-iingat sa mga bata sa nagbabagong mundo, kung saan tatalakayin natin kung paano maingatan ng mga magulang ang kanilang mga anak laban sa masasamang impluwensya ayon sa Biblia, paano mapauunlad ang kakayahang kumilala ng tama at mali, paano gagamitin ng wasto ang teknolohiya at social media, paano patibayin ang pagkakakilanlan kay Kristo, at paano tutulungan ang mga bata na minindigan sa pananampalataya sa gitna ng mundong lalong lumalayo sa Diyos, gamit ang mga Kawikaan Kapitulo 4 versikulo 23, mga taga-Roma Kapitulo 12 versikulo 2, mga taga-Filipos Kapitulo 4 versikulo 8, mga taga-Efeso Kapitulo 6 versikulo 10 hanggang 18, at unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8 hanggang 9, KJV. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.